May patama po si Congressman Marcoleta mga kababayan dito sa ilan nating mga senador na tila hindi po ginagampanan ang kanilang mga trabaho sa Senado. Lalong-lalo na daw mga kababayan yung mga matatagal na dyan na ni minsan hindi daw nagsasalita na tila baga parang mga palamuti lang. Tumatanggap lang ng sweldo mga kababayan pero parang hindi naman nagtatrabaho. At sa tingin natin mga kababayan, ang pinatatamaan dito ni Marcoleta ay itong si walang iba kundi si Pulang Araw mga kababayan na si Lito Lapid. Siya lang naman ang nagtagal dyan, diba? Na ni minsan mga kababayan hindi po natin nakitang nagsumali-sali dyan sa hearing na in aid of legislation. Narinig niyo ba si Lito Lapid na nagtanong dyan sa Senado? Wala, diba? Pero mayroon po isang beses mga kababayan na nag-interpolate siya dito kay Pia Cayetano. Isang beses lang po natin niyang nakita. Tapos nag-request pa siya mga kababayan na ang kanilang interpolation ay dapat Tagalog, hindi daw sa English mga kababayan. At ayaw niya tumayo sa gitna mga kababayan. Gusto niya sa gilid dahil para kung mayroon daw siyang clarification, madali siyang makapagtanong doon sa kanyang mga kasama sa gilid. At minsan-minsan nga lang nagsalita si Lito Lapid mga kababayan. Napagalitan pa ni Pia. Panoorin pa natin ha. Pero bago po yan mga kababayan, gusto po lang nating pasalamatan etong si Madam Purita Briones 2053. Nagpadala po sa atin ng super thanks mga kababayan. Willingly yan ha. Hindi po tayo nanghihingi mga kababayan pero kusang loob po silang nagbibigay. Maraming salamat po Miss Purita Briones. Napakabait po nitong si Miss Purita mga kababayan. Samantala, narito po ang napaka-rare na video mga kababayan na kung saan narinig nating nagsalita si Senator Lito Lapid. And after that mga kababayan, wala na tayong nabalitaan. Sa isang napakapambihirang pagkakataon, sumalang si Senador Lito Lapid sa debate laban sa kontrobersyal na reproductive health bills. Sobrang tagal na nito ha. Nakalkal pa natin ito sa mahiwagang taban. Senado. Umpisa pa lang ng debate, nagkatuwa na mga senador. Matatanda ang hiniling ni Lapid na Filipino. Andyan pa si Ngag-Ngag mga kababayan si BBM. Umpisa pa lang ng debate, nagkatuwa na mga senador. Matatanda ang hiniling ni Lapid na Filipino ang gamiting salita sa debate. Hiniling po ni Lito Lapid mga kababayan na Filipino, Tagalog. Walang Inglesan. Dahil mukhang hindi marunong mga kababayan mag-English ito si Lito Lapid. Kagaya din ni Robin Padilla, diba? Manny Pacquiao. At mukhang next mga kababayan sa 2025, ang tatlong ito, si Manny Pacquiao, Robin Padilla at si Lito Lapid ay magsama-sama dyan sa Senado. Diyos mio, ano ba naman itong Senado natin mga kababayan? Itong tatlong ito parang hindi marunong mag-English. Tapos ang mga batas sa iyan mga kababayan, lahat nasa English. Basic English. Paano niya naiintindihan? Kasalanan din ng mga botante mga kababayan, di ba? Ang common denominator nito si Pacquiao, Robin Padilla at saka si Lito Lapid ay lahat sila celebrity. Nanalo yan mga kababayan hindi base sa kanilang intellect, base sa kanilang pagiging artista at pagiging sikat. Yan ang napala natin. Parang lasing pa si Lito Lapid si Pulang Araw. Anong gusto mo? Tagalog o English? Ano gusto mo? Tagalog o English? Ako susubukan. Ang kausap niya si Jinggoy mga kababayan. Dahil si Jinggoy ang mukhang leader na sa panahon iyan Nakikita mo sa akin, Mr. President. Di ba yung tatay mo? Nag-usap naman tungkol sa tatay si Fernando po. Tumayo. Kaya nga sabi ko, tatayo na nga ako Yan ang mapapala natin mga kababayan pag naglagay tayo ng mga artista dyan. Ginawang parang talk show. Pinalipat pa ni Senador Estrada si Senador Lapid mula sa podium sa gilid ng session hall papunta sa gitna. Para mas maganda ang debate. Pinalipat sa gitna mga kababayan para walang makapag-coach. Naalala niyo yung si Pacquiao na habang nagdedebate sila sa kay Drilon, maraming amuyong na bulong-bulong dyan. Yan din ang gawain ni Lito Lapid Pero bahagya itong inalmahan ng senador mula sa Pampanga. Wala kasing bubulong sa akin dito. See? Ayaw niya sa gitna. Ang layo ng travel ko doon. Magta-travel pa. Ay, may question ako doon sa aking sa aking secretary. Anong ibig sabihin nitong interpellation? Hindi ka namin tutulungan dahil napagalitan. Napagalitan pa mga kababayan. nagdidikta sa populasyon ng tong bayang to. Kaya na ayaw nang sumalang sa debate, pinagalitan ni Pia Cayetano. Yun ba ang magiging rason natin? Let a woman die because
Singagnag ko. Tingnan niyo mga kababayan. Seryoso mga kababayan. Pwede kang manganak. Si Lito Lapid na pagalitan doon. Pwede natin ipagyabang. Wala kaming population control program. Buti na lang hindi sa English nung pinagalitan ka Lito Lapid. Dahil para maintindihan mo talaga. Di na mahigit isang oras ang debate. Pero mismo sa Senador Lapid nang pumutol ang interpellation. Surrender si Lito Lapid mga kababayan, pinutol ang interpellation. Dahil ayon sa kanya, gumagabi na. Gabi na! Yan lang ang rason niya mga kababayan, gabi na. Napagalitan eh. And after that mga kababayan, hindi na natin nakita si Lito Lapid na nagsalita dyan sa Senado. At kung meron man, siguro, yes, no, o ganyan na lang. Kaya ang sabi ni Marcoleta mga kababayan, yung mga klaseng taong ganyan, palitan na ng bago dahil sayang ang binabayad ng taong bayan. Hindi ginagampanan ang kanilang mga trabaho. Panoorin po natin. Sa Senado ko, 24 na yun, marami pa po doon na hindi nagsasagda. Siguro dapat makaganti-ganti mo lang ang butante sa kanila. Isa din sa hindi nagsasalita si Mark Villar na tahimik lang. Ni oversight person pa rin, hindi nagampanan eh. Dapat pala, wag natin ibalik sa magpalit na tayo ng iba. Palitan na yan. Magpapalit na pala na kami ng iba. Maglalagay kami ng bago. Kaya nga. Kayo naman ang may kasalanan. Kasi binoboto. Pacquiao. Hindi nga kasi, teka lang ko. Lito Lapid. Robin Hood. Baka ito na rin ang tatanong ng ating mga... Tuloy mo doon kasi marami pala kamong hindi nagsasalita. Opo, iba doon kasi sikat lang eh. Pero Sikat. Pero nagtagal naman sila doon, hindi ba? Nagtagal? Senador Kong, 17 taon na pala may nagsumay. 17 taon na palang senador. Grabe, no? Isang beses parang hindi nagsalita mula nung naupong senador eh. Nagsalita pero pinagalitan. Nagko-complain eh. May nagko-complain ba? Tama ka. Tumatanggap lang ng pera na sweldo at saka pondo. Diyos mio. At think mga kababayan yung mga senador, more or less 100 million per year. Ang budget, isa-isa sa kanila. Hindi pa kasali yung mga proyekto na ipa-funnel sa kanilang gustong mga lugar na bibigyan ng proyekto. Tapos, mayroon pa yung mga cut daw. May mga mamamayan ba na sumulat sa'yo? O tumawag dito, nag-text kay Nelson, halimbawa? Oo. Mr. Nelson, kanya halimbawa, ba't po ganito yung nangyayari sa atin? Bakit? Po ang daming ipinangako ng mga kandidato na ibinoto po namin? Pero in fairness si Lito Lapid, wala masyado pangako Kaya wala masyado ka maririnig na ginawa. Diba? Hindi na kailangan magsalita mga kababayan. Picture lang tapos post na ganyan. Pila may baril. Yan lang. Wala siya pinangako din. Kaya paano nyo sa sisingilin? Wala naman siya pinangako. At sila naman po ay alam namin nagtatanong. Pinagbigyan po namin sila. Nanalo pa rin. Nagtiwalaan namin sila sa mahabang panahon. Mr. Nelson, kanya, bakit po? Hindi naman nagbabago po yung buhay namin. Meron ba sumulat sa inyo? Wala. Parang wala namang ganun ko sa amin. Ang interest lang po, pero... Pero sa akin, walang sumusulat. Pero pagka ako'y pumupunta sa yun ang tinatanong nila sa akin. Paano naman ang gusto mong isagot ko sa kanila? Opo. Baka naman magdamdam sila. Pwede ko ba sabihin, kayo po may kasalanan yan. Sino po ba naglagay sa kanila? Hindi po ba kayo? Uy, hindi kami bumoto Pero, yung ating mga kababayan, yung wala nang masulat. Lalo nang wala talaga paki sa politika. Wala nang ibang masulat. Gusto ikumpleto ang 12. Sino ba kilala ko dito? Lito Lapid. Manny Pacquiao. Yan na lang. Medyo nag-iingat naman akong sabihin sa kanila. Baka sabihin na, ito naman ako pa sinisi. Nagtatanong lang naman kami pa sinisi. Pero sa katotohanan, meron nga silang konting pagkukulang di ba? Nga po naman. Kilala mo ba si Nelson? Analyzer ito. Opo. Analyzer? Kilala mo si Albert Einstein, Nelson? Opo. Sa kaibigan namin. Dumating na usapan kay Einstein. Sa aking pagkakaalam, ito yung pinakamagaling na physicist. Opo. Yan ang naka-invento ng theory of relativity. Di ba? Theory of relativity? German yan. Opo. So pinakamagaling na physicist, scientist sa atin. Alam niyo lang yan, para mas maintindihan niyo yung theory of relativity mga kababayan. Ang example niyan, nila, yung example lalaki ka. Tapos, ipatong mo ang iyong kamay doon sa legs ng napaka-sexing babae. Kahit pa 1 oras mga kababayan, para daw 1 minuto lang ang lumipas na oras.
Pero kapag ipatong mo ang iyong kamay sa mainit na kaldero na may kumukulong tubig mga kababayan na mainit, kahit 1 minuto, it feels like 1 hour or more. Oh, yan po daw ang theory of relativity. Ting panahon. Ano ba yung sinabi niya? Insanity is doing something over and over and over again. Sanity. But expecting different results. Tagalog mo nga yan. Insanity nga yun. Kabaliwan. Kabaliwan daw. Oh, ang ginagawa na itong ating mga botante, kabaliwan. Paulit-ulit na pare-parehong bagay, pero naghihintay ka ng bagong resulta o ng iba-ibang resulta. Ayan. Kabaliwan nga naman yun. Isang kabaliwan. Okay lang sana no kung ma-educate natin itong ating mga kababayan ding mga botante mga kababayan. So kayong na-educate na ngayon mga kababayan, tulong naman na sabihin nyo sa kanila, yung mga walang silbi, wag nyo nang iboto. Lalong-lalo na itong bagoong Pilipinas na gusto lang under ng mga slate na yan mga kababayan. Ang purpose nila ay para sa charter change, makakuha ng boto o ganyan. Tulong po tayo mga kababayan para naman magbago ang ating bansa. Bago, tapos gusto mo magkaroon ng bago. So, yung nag-iisip ng ganun, sabi niya, paulit-ulit mong ginagawa niya, hindi ka na nag-iba ng patakaran sa buhay pagkatapos. Hindi na natuto. Nag-i-expect ka naman. Ikaw naman yung umaasa na may mangyaring bago iba sa buhay mo. Hindi ka ba baliw? Sabi ni, yun, parang gano'n. Baliw! Albert Einstein. Pero paano kaya kung halimbawa, sa magalang na pananalita, sinabi mo yun, Jen? Opo. Meron po kasing matandang nagsabi sa akin. Sino ang ginatawag mong matanda? Hindi ko babanggitin ang pangalan niya kasi baka hindi niyo po kilala. Huwag kang magkamaling sabihing matanda kami. Yung po palang Sino kaya matanda tinatawag dito ni Marcoleta? ng isang bagay na paulit-ulit. Paulit-ulit. Pagkatapos ikay umaasa na may pagbabagong mangyayari sa buhay mo, yun po pala isang kabaliwan. Ba't mo naman ikaw nasabi sa akin? Oo nga. Ilang beses na nanalo ito si Lito Lapid. Paulit-ulit na nanalo ha. Wala namang promise din. Litrato lang. At saka yung exposure niya sa Cardo Dalisay, yung ganyan. Nagkukwento ka kasi po baka hindi nyo napansin, paulit-ulit nyo pong binoboto yung mga yun. Umabot nga ng 17 taon eh. Tapos, ay, nako. Nakapuna. Oo. Kaya na sinasabi ni Jen kanina, hindi naman nagsasalita Hindi nagsasalita. O tapos umaasa po kayo na may Nagsalita minsan, napagalitan pa. mangyayaring pagbabago. Ang sabi lang sa akin ko, ganito, Nano Malyari, Abi. Nano Malyari. So, alam mo, sa simpleng at payak na pananalita, gusto sabihin ni Albert Einstein, Nelson, Albert Einstein. gusto mo ng pagbabago, bumoto ka ng bago. Correct. At yung bago na yun, Huwag kalimutan si Marcoleta mga kababayan. Kayang-kaya niyang gampanan yung kanyang tungkulin ko. Kahit kopya lang ang kinakain. Kahit hopya. Tapos kung maubos ang hopya, galit. Wala na. Pero ang nagpainit ng ulo ng mga kababayan ni Marcoleta si Paduano. Pa yun ng medyo... So ano masasabi niya dito mga kababayan? Na dapat nang palitan itong mga nagtagal na sa Senado ng mga walang silbi na para lamang mga palamuti. Ano masasabi niyo dito? Post your comments below.